Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Cancer, this is silip sa 2025 po. No? So, titignan natin kung ano yung mga major energies ninyo for each month. Magdodraw ako ng isang card kada isang buwan po for the entire 2025. So, this is for January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ay, sorry po, nagalaw ko yung camera. Alrighty, so let's take a look. No, for January, we have justice. Ayan, napakaganda. Kasi kapag may justice energy tayo, ibig sabihin, yung order sa buhay ninyo, may babalik na, yung balanse, may babalik na, at yung fairness, no, nandiyan dyan sa lahat ng inyong mga desisyon, sa lahat ng inyong gagawin. You are making sure that it's going to be fair, no, it's going to be for the benefit of hindi lang ng pansarili ninyo, kundi pati na rin yung welfare, no, ng mga taong involved dito sa kung ano man ang bagay or sitwasyon na yan. Kung meron din kayong mga dealings with the court, no, or the legal system, maaaring nag-i-expect na rin kayo ng resulta niyan, no, soon. At maaaring ano yan, kung ano man ang ipinaglalaban ninyo, the verdict or yung desisyon ng korte, you can also expect that it will be in your favor, no? Kaya maganda. At saka, kung ano yung deserve ninyo, yun ang makukuha ninyo, no? Karma is at play when the justice energy comes in, no? Kaya kung ano yung para sa'yo, yun ang makukuha ninyo. Kung anong energy, no, good energy, we're talking about good karma dito. Kaya kung ano yung good energy na pinut out ninyo into the universe in the past, yun din ang maaaring ma-receive ninyo at this time, no, in January. So, for February, we have Knight of Wands. Ayan. So, maaring mabisi kayo, maaring marami kayong gagawin come February, and that could be linked to various areas of life, no? Kaya maaring maraming travel, no? For some of you, maraming mga travel siguro, a lot of driving, no? A lot of road trip, no? Siguro ang gagawin ng karamihan sa inyo rito. For March, we have Temperance. Ayan. So, you need to be patient. Okay? You need to be patient. Kasi, ano yan eh, salungat ni Knight of Wands is Knight of Wands, there is a fast moving energy. Gusto niya mabilis, gusto niya talagang kapag naisip niya gagawin agad, you know, yung ganon. Si Temperance naman, opposite ni Knight of Wands. Ang energy ni Temperance, gusto niya kalma lang, no? Kalma ka lang, pag-isipan mabuti lahat ng mga desisyon, lahat ng inyong gagawin, lahat ng mga aktibidad ninyo, don't jump into it right away, no? Na kapag naisip ninyo, sugod agad, yung ganon. So, dito sa Temperance energy, in March, kailangan dito ng kalmado lang na approach sa life, no? At sa mga bagay-bagay, dapat kalma ka lang, dapat lagi kang grounded, para naman na nasa balanse ka. Kailangan nasa balanse ka, equilibrium and balance should be in your life para na maging maayos ang lahat, no? Mapagpasensya, yung ganon. So, talagang ano lang, yung parang you're very aware and conscious ka sa lahat ng gagawin mo. And this is also about healing, no? This is about healing. Kaya, kung meron din mga physical ailments or may mga struggles kayo sa health, no, na nararanasan, this could be also the time
na magkakaroon na rin ng improvement, no? Yung overall health ninyo, no? Magkakaroon na din ng paggaling, or siguro nag-i-epekto na yung mga treatments ninyo, yung mga medication ninyo, yung ganon, no? So, April, meron tayong Hermit. Ayan. So, Hermit energy is, this is a Virgo energy. At saka, maybe you will be dealing with Virgo, no? Sometime, April, sometime in April. So, siguro yung Virgo na yan could affect your life in many different ways on that month, no? So, siguro, that Virgo is going to play significant role sa buhay ninyo on that month. Probably then, na you need some time to be by yourself. Siguro, sa mga nakaraang buwan, mga nakaraang weeks ninyo, dito, siguro lagi kayong busy, 'di ba? Maraming travel, maraming pag-iisip ang kailangan ninyong gawan dito para magkaroon kayo ng kalinawan din sa inyong isipan. So, you may need to make a big decision siguro dito. Kaya, kailangan ninyo na mag-tune in kayo sa inyong intuition. You need to tap into your soul because your soul knows what is best for you. 'Di ba? So, maaaring ito ang kailangan ninyong gawin, na mag-solitude kayo, mapag-isa kayo, no? Kailangan ninyo na mag-rest, magpahinga ang inyong katawan, pati na rin ang inyong isipan, so that you can get yourself grounded, para nang sa gayon, may maibalik ninyo yung balanse sa sarili ninyo. Okay? Kasi kung lagi kayong busy, lagi kayong may ginagawa, yung isip at ang katawan ninyo, talagang go, go, go lang, hindi kayo nakakapagpahinga. At, siyempre, may stress dyan. Physical stress, mental stress, emotional stress. At hindi kayo nakakapag-desisyon ng maayos, hindi kayo nakakapag-isip ng maayos, no? Kaya kailangan ninyo na magpahinga dito. You need to take a breather. You need to take a time out. Okay? Around May, we have High Priestess. See? Nagpapatuloy ang energy na kailangan ninyo talaga na mag-tune in kayo sa inyong intuition. Siguro talaga, this is the time that you need to ground yourself seriously, no? So, kailangan ninyo dito na magmuni-muni, more time for yourself, more time para mag-ground kayo ng inyong sarili. Okay? Kasi siguro, you need to recuperate, you need to rejuvenate dito. You need a lot of time, no, to rest and relax. So, yun ang napipick up ko dito. Kaya siguro nahihirapan kayong magdesisyon dito ng maayos, nahihirapan kayong mag-isip, maybe isip kayo ng isip, pero you can come up with a sound and fair decision. 'Di ba? Kasi magulo siguro yung isip ninyo, or marami kasi kayong iniisip lagi, marami kayong trabahong iniisip, no? Always you have something at the back of your head na kailangan ninyong gawin. Kaya siguro magulo, no? Lagi ang isip ninyo. So, we have June, Page of Swords. Ayan. So, maraming impormasyon pa ang parating sa inyo dito. Maraming balita ang paparating, maraming chismis. Then, ang dadating sa buhay ninyo, Cancer, you really have a lot of information dito na masasagap sometime in June, no? At maaring related yan sa negosyo ninyo, maaring related yan sa trabaho ninyo, sa career ninyo. So, there's a lot of information that you need to process, no, sometime in June. Pagdating ng July, there's more. There's more information, there's more news, there's more balita na paparating. So, ang dami-dami ninyong pag-iisipan, ang dami-dami ninyong i-digest, kumbaga, na mga impormasyon rito. Pero dito sa Page of Wands, this could be related naman to opportunities. No? Yung mga balitang paparating, baka merong magbibigay sa inyo ng tip, no? O kung saan kayo makakapag-apply ng trabaho, paano kayo mag-create siguro ng kunyari mga content, no? Kung nagso-social media kayo, maraming tips, no? Yun ang napipick up ko dito. Maraming magbibigay siguro sa inyo ng idea,
dito, no, na mapagkakakitaan ninyo. So, that's good, 'di ba? So, we have July, Two of Cups. Merong makikipag-partner sa inyo rito. Baka merong makikipag-collaborate, baka merong susuporta sa inyo sa kung ano man ang plano ninyo, personal affairs man yan, or negosyo, trabaho, social media, kung ano pa, no, but definitely someone is going to come forward para tulungan ka. There is partnership, no, dito. Maaring partnership in business, in a project, in a friendship, baka merong bagong love life, no? Ang iba sa inyo rito kung wala pa kayong love life. Kung meron na kayong love life, baka ito rin yung pagkakataon na mas mag-i-spend kayo ng more time, more quality time together, no? So, possible na ganun ang sitwasyon dyan. July, August, September. Pag September, moving on si Cancer, no? Parang magigising kayo dito sa katotohanan na kung ano man ang sitwasyon na kinabibilangan ninyo in the past, no, or recently, no, during this time, no, around this period, na alam ninyong toxic na to, alam ninyong nahihirapan na kayo, alam ninyong it doesn't serve your highest good anymore, ay maaring iwanan nyo na to, no, iwanan nyo na to kasi maaring it's taking a toll on you, nahihirapan na kayo. So, maglalakas ng loob na kayo na iwanan ang sitwasyon na to, leave this behind you at mag-focus kayo doon sa kung saan kayo magiging masaya, kung saan kayo magiging fulfilled, kung saan ninyo mahahanap ang inyong peace, yung ganon. Okay? September, October. Ayan, Five of Pentacles, Cancer. Maaaring meron ditong problema na maaaring dumating sa inyo dito related sa pera, no? Siguro may mga financial constraints dito na may experience kayo dahil siguro, syempre, dito, 'di ba, magmo-move on kayo. Baka ang iba sa inyo dito sa pagmo-move on na yan, you're also going to to change your place of residence. Baka meron kayong magbabago rito ng trabaho. Baka mayroong magbabago ng employer. Baka magre-relocate kayo. So, syempre may adjustment na mangyayari dito, including adjustment sa pera, 'di ba? So maaring gano'n na maging sitwasyon dito. Kaya somehow baka magkaroon kayo ng baka baka ma-overlook ninyo dito ang budgeting ninyo, no? Kaya maaaring magkulang kayo dito sa pera or magkaroon kayo ng issue sa mga bills ninyo, yung mga gano'n, no? In November, 7 of Cups. Ayan, so dito may mga opportunities, no? May paparating. So siguro sa paglilipat ninyo ng lugar, maglilipat kayo ng trabaho, maaring merong mag-offer din sa inyo ng mga kung saan pa na pwede ninyong pagkakitaan or merong mag-o-offer dito ng opportunity sa inyo na baka magnegosyo kayo, mag-venture kayo into business or kung ano pa man, no? Baka investment, yung mga ganon. So, kailangan din ninyo dito na mag-isip ng mabuti, no? Mag-isip ng mabuti, pag-isipan ninyong mabuti kung ano yung gagawin ninyo sa mga opportunities na to. Don't jump into whatever opportunity agad-agad na hindi ninyo pinag-aralan, hindi ninyo pinag-isipan at hindi ninyo ni-research, no, kung ano nga ang totoong nakapaloob dito sa opportunity na to. Come December, we have 8 of Cups. So parang hindi natitigil dito yung paghahanap ninyo sa inyong kaligayahan, sa inyong purpose, sa inyong fulfillment, no? Kasi this is also a moving on energy. No, this is also a moving on energy. Dito naman, kung saan kayo papunta rito, maybe, ang hinahanap kasi ninyo dito is you're searching for a more meaningful life. No? So, siguro, kung saan man kayo napunta, in this case, baka napunta kayo doon sa sitwasyon wherein, oo, masaya kayo, safe na kayo, may peace na kayo, pero maybe you're still looking for something.
parang may kulang pa. Para baka meron pang emptiness, no, na nararanasan or nararamdaman kayo sa puso ninyo. Kaya you're still searching for whatever it is na magbibigay sa inyo ng fulfillment, no? And yun ang hinahanap ninyo dito. Maaring naghahanap kayo pa rin ng more meaningful na gagawin ninyo, na trabaho ninyo. Baka yun ang sinesearch ninyo rito. Kasi feelings ninyo dito, I have a purpose. Alam ko na meron akong purpose. Pero maaaring hindi pa ninyo nahahanap yung purpose ninyo. Maaaring hindi pa ninyo na-figure out dito kung ano yung purpose ninyo. Why are you here? Kaya while hindi pa kayo nakakapag-establish siguro doon sa kung ano man ang trabaho, career, no, na natagpuan ninyo, maybe you're still looking for another avenue rito, no? Kasi you know, parang nararamdaman ninyo dito na you have a calling to step into your purpose. Kaya yun ang hinahanap ninyo. Yun ang trabaho, lugar, or career, 'di ba? Na hinahanap ninyo na doon ninyo mahahanap or doon ninyo makukuha kung ano yung purpose ninyo. So, maybe that is where you're heading towards, no? Dito sa around December. Naghahanap kayo ng hinahanap na ninyo ang inyong sarili, hinahanap na ninyo ang inyong purpose, hinahanap na ninyo ang kasagutan kung bakit nandito kayo sa mundo. So, good luck, Cancer, and that's all I have for you for the year 2025. Thank you for watching. Love and light. Namaste.